Aktibong minanmana ng Philippine Coast Guard ang Multi-Purpose Oceanographic Research Vessel ng China na Kezu Sanhao gamit ang DART Vessel Detection Program na naglayag malapit sa Escoda Shoal. Batay sa ibinahaging impormasyon ni PCG spokesperson for the WPS-COM, J. Terriles sa kanyang X account nitong linggo, nagpakita ng irregular automatic identification system transmissions ang naturang Chinese research vessel habang naglalayag sa hilagang parte ng Escoda Shoal. Sinundan naman ng BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa shoal ang Chinese research vessel dahil dumaan ito sa kanyang dead astern o likurang parte ng barko na tinatayang nasa 5.5 nautical miles. Lumalabas aniya sa monitoring data na umalis ang barko mula sa artificial military base ng China sa Panganiban Reef noong July 26 at mula noon ay naglayag ito sa ilang kritikal na lokasyon kabilang nasa Ayungin Shoal, Raja Soliman Shoal, Bulig Shoal, Hasa-Hasa Shoal, Abad Santos Shoal, at saka nakarating sa Escoda Shoal. Ang naturang Chinese research vessel ay dinisenyo ng Marine Design and Research Institute of China at ginawa ng Watchang Shipbuilding Industry Co., na may advanced technology na kayang magsagawa ng comprehensive marine environment observation, detection, sampling, at analysis. August 2023, the DPWH and the MMDA made commitments and asked for time to implement these commitments. As early as the start of the year, lagi nating pinapaalalahanan ang mga ahensya na isaayos ang mga infrastruktura at drainage para sa paparating na tag-ulan at La Nina. Ngayon, eto na naman tayo, same problem. Nandito tayo para pag-usapan na naman itong pagbabaha at kung anong aksyon ng gobyerno. Meron tayong more than 5,500 flood control projects since 2022. Totoo, wala tayong pag-usapan dyan. Meron tayong meron tayong higit 244.57 billion pesos ang inilaan natin para dito sa 2024 alone. Wala din tayong pagdedebatihan dyan. Kasi lahat yan, sa mata ng taong bayan, irrelevant yan. Kasi ang nakikita at nararanasan nila, yung lampas taong baha na umubos sa kanilang mga ari-arian at sumira sa kanilang mga tahanan. Ang tama, talagang tama naman sila dahil hindi natin pwedeng kontrahin yun. Yun talaga yung naramdaman at naranasan nila. Last Sunday po ay nag-conduct po tayo ng on-site at aerial inspection sa Caloocan, Malabon, Navotas, Bulacan at Pampanga. At kahapon lamang ay sa Rizal, and this is what we saw. Yan sa Rizal. Slide change. What's the biggest here? Okay. Ito. Ito po, sa likod ko. Ito ang Papaumbong, Bulacan. Ito Masantol, Pampanga. Last Sunday lang po to. Lubog pa rin. Kita ba natin yung mga floodways yan? Joel, ito yung status pa rin ba ngayon ng mga kababayan natin dyan sa Masantol? Bagay, ano to, Pampanga? Yung sa Bulacan. Agunoy. Ito, ultimo sementeryo, lubog, oh. Tama yung mga bahay, oh. What more yung nasa height pa ng bagyo. Ito, Macabebe, Pampanga. Eskwelahan po yun. Ayan, yung mga kababayan natin, nandiyan pa rin sila, underwater. Yun.
Yung bahay, lalim, no? Eto, Pampanga pa rin. Yung sa Bulacan, di mo nilagay? Hindi ko nakita eh. Anyway, sa Metro Manila, may ilang bahagi na lagpas tao ang naging baha. Umabot pa nga yung baha hanggang bubong ng bahay. Sa ilang parte naman ng Central Luzon, lubog pa din ang baha. Lubog pa rin sa baha ang mga bahay at hanap buhay. May mga lugar pa rin na baha, no? Baha hanggang sa ngayon. Sa Calabarzon, nag-trending din ang naging bilis ng pagtaas ng tubig kung saan hindi na nadadaanan ng mga kalsada. Like sa Cavite, dyan sa coastal areas namin, sa Noveleta, Rosario, Cavite City, grabe po ang inaabot nila dyan sa baha. Kahit sa Rizal, ganun din. Pero in fairness, may reports din na mabilis naman daw po humupa ang baha sa ilang lugar. Halos 400 mga kalsada at tulay ang apektado. 199 cities and municipalities ang inilagay sa ilalim ng state of calamity. Higit sa 1.2 million na pamilya o nasa higit 4.5 million na katao ang iniulat ng NDRRMC ang naapektuhan ng bagyo. It left in its onslaught 39 people dead. Umakyat na nga sa mahigit 1 bilyong piso ang naging damage sa agrikultura, liban sa siguradong wasak ang hanap buhay sa higit na 40,000 na magsasaka at mangingisda. Pati ang mga mamimili ay apektado sa tiyak na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, gulay at prutas. Sa infrastructure, tinatayang nasa mahigit 4.2 billion pesos ang pinsala. Nandyan ang mga tahanan, eskwelahan at ospital. Ngayon, ang sinasabi na nangyari itong pagbabaha dahil sa basura at baradong drainage, poor urban planning at climate change. I'm sorry pero hindi na po acceptable ang rasong ito dahil these are all addressable. Sabi ko nga, totoo man na mas mabilis ang paghupa ng baha ngayon, hindi pa rin tama na dito mapunta ang usapan. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan ang paghupa. Dapat ang pinag-uusapan yung hindi na magbabaha. Yung hindi na babaha. Ano ba ang naging flood frequency equivalent ng rainfall nitong habagat na pinalala ng bagyong Karina? Ano ba ang rainfall capacity ng mga kanal natin? Did you look at flood return period with necessary foresight, taking into consideration the past typhoons and climate change? Do you have studies on it? Nasaan na ang pinag-usapan nating drainage master plan na sumasakop sa buong bansa? Kapag may mga nakakasira sa mga infrastruktura natin na nagiging dahilan ng labis na perwisyo, napapanagot ba natin? Kagaya nung nangyari nung nakita ko dito sa navigational floodgate, nung nag-inspect tayo dyan sa Nabotas, nasira yon dahil sa isang fishing vessel. Kaya tuloy nung dumating yung sama ng panahon, hindi na naka-function yung gate. Hanggang ngayon, baha pa din doon pagka nag-high tide. Ano ang naging action dito? Has someone been made accountable? Bakit inabutan pa ng Karina yung repair? Mamaya, ipaliwanag nyo po sa amin at grabe pong hirap ang dinadanas ng ating mga kababayan dyan sa Kamanaba.
if I understand correctly, noong Ondoy, record amount ang bumuhos na ulan. Ang rain volume na bumagsak within 24 hours happens only once every 100 years. Ang bumuhos na ulan within 24 hours nitong Habagat at Carina ay mas malaki pa kesa sa Ondoy. Ang Ondoy was only 15 years ago. What I'm saying is, matapos tayong magulantang sa Ondoy, dapat na recalibrate na natin ang ating mga dam at drainage systems para kayanin yung ganong katinding pag-ulan. O hihintayin nyo pa yung 100 years ulit o maging every year na lang yung Malaundoy na bagyo na yan. Nakita ko ang mahalagang listahan, yung mga listahan nyo ng mga pumping stations na maraming hindi na gumagana. Bakit concentrated lang sa Metro Manila? Tapos yung mga lugar na sa kalagitnaan ng Metro Manila na talaga namang kailangan ng pumping stations, yung pa yung wala. Hindi na tayo lalayo. Noon pa man, alam ko ng pinakamababang lugar dyan ay ang Araneta Avenue at Tatalon sa Quezon City. Pero bakit hanggang ngayon wala pa ring fully operational na pumping station dyan? Ang daming mga eskwelahan at hospital dyan na napaparalisa. Dahil kapag nag-overflow po ang San Juan River, tiyak ay babahain na sila. At ako mismo ang magpapatunay na sa report nyo, sasabihin yung operational pero napakaraming non-operational dyan. Dito na lang sa Sunog-Apog pumping station sa Tondo. Ang tagal nang naitayo. Kahit kailan daw, hindi gumana. Sa pakisagot nyo yan mamaya, no? Dito sa Pasay, sinasabi nyo na ang tagal-tagal ng under rehabilitation ang pumping station. Taon-taon na lang may budget yan. Bakit nonsense pa rin yung urgency? Sinabi ko na sa inyo, sagutin ng totoo, wag na kayong magsinungaling. Ilan ba talaga dyan ang hawak ng DPWH at MMDA ang mga fully operational na pumping stations? Dahil kapag yan ay pinuntahan natin mamaya at makita natin iba yung sinasabi nyo, mag-anak ng teteng na yan, di ba? Sinasabi din ng may malaking kinalaman dito yung reclamation. Totoo ba? Binaraan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Ngayon na meron ng mga reclamation na ongoing. Ano bang mitigation measures natin para wag silang mag-contribute ng pagbaha? What are their proponents doing? Hindi po tayo nagtuturuan dito. Tayo nahanap natin yung solusyon sa problema. Kailangan nyo sagutin yan mamaya. Diyan na rin po papasok ang National Land Use Plan. Talagang napapanahon na ata kasi yung mga sobrang delikadong lugar na hindi na dapat napapatayuan ng mga kabahayan. Baka yung hindi dapat tinatayuan ng bahay ay village na. Baka yung mga dating estero ay puro condominium na. Pero habang wala pa yan, anong basis natin sa mga permits? Baka may mga napapayagang structure sa paligid ng mga waterways. Dapat ang hearing na ito last Tuesday, pero lahat kayo hindi pwede dahil pinatawag kayo sa Malacanang to precisely talk about flooding. So maliban sa paniningil sa commitments ninyo, in the last hearing, mamaya we will ask you to share kung ano yung naging commitments ninyo
sa ating mahal na Pangulo, ano ba ang ipinangako nyo sa kanya? Ang dapat malaman ngayon, ano ba talaga ang solusyon sa pagbabaha? Nang masulit naman ang bilyong-bilyon nating ginagastos sa flood control. Ano ba ang kailangan? Kailangan ba natin ng underground water impoundment facilities? Sabihin na natin yung sa BGC, meron nga sila, no? Eh bakit hindi kaya ng DPWH yan? Sa mga karatig bands, ang dami nilang inobasyon at makabagong paraan. If Kuala Lumpur has a smart tunnel na kinayang i-divert ang tubig baha palabas ng karagatan para iwasan ang kabahayan, bakit hindi natin yan subukan? Tapos, nagtuturuan pa ang mga involved, sabi DPWH, ibang ginagawa ng LGU at MMDA. Sabi naman ng LGU, nakukulangan sila sa DPWH. Sabi naman ng MMDA, maintenance lang ang sa kanila. Baka kontra-kontra pa yung mga proyekto. Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. I-discuss din ni Senator Aini mamaya. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya at ibigay na sa kanila ang responsibilidad at pondo na yan? Baka talagang kailangan na natin ng Department of Water Resources na mag-handle niyan at ilagay na sa kanila ang management control ng baha. Taunang lumulobo ang budget ng DPWH para sa baha. Nasa 42 billion pesos na lang noong 2015, pero lumobo ng halos 244.57 billion pesos noong 2024. It grew by over 200 billion pesos. And in less than 10 years, may 1 trilyong budget kayo para sa baha. In the words of our netizens, siyempre, hindi nyo maalis, magtatanong, sabi niyan, anyari. Equally important, ang dami ng ginagawa ay ang kalidad ng gawa. Kung substandard, patse-patse at bungi-bungi ang trabaho, sarili nyo na lang ang niloloko nyo niyan. Again, sabi ko nga, hindi dapat isang kalan ang justification na mas mabilis ngayon humupa ang baha. Kaya naman masasabi natin epektibo ang mga programa. Masusukat ang kalidad ng mga daang-daang bilyong proyektong ito kung talagang hindi na tayo binabaha.